Magandang Biyernes ng gabi, 8:36 ang tumpak na oras. Welcome po sa ating programang Dr. Love Radio Show hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Ngayon po ay Biyernes at ang mga musikang ating itatampok ay mga original Filipino music. Kumusta ho ang maghapon ninyo? Pansamantala, atin pong kalimutan muna mga panlokong ginagawa sa atin ng ibang mga politicians sa paglalaro sa mga nagaganap ngayon sa ating kapaligiran. Parang iniiwas ang justice sa atin at sa nasasakdal. At halatang halata na pinagtatakpan ng ilang mga senadores. Anyway, bahala kayo sa buhay nyo. 8:37 ang ating tumpak na oras ngayon po ay at 13 ng buwan ng Hunyo. Babatiin natin ang mga kapamilya, kapitbahay natin dyan sa ating lugar dyan sa Pila, Laguna. Sapagkat sa Pila, Laguna, ang kanilang patron ay si Saint Anthony of Padua, San Antonio de Padova. Actually, hindi man Padua yun Padova. Ano? Padova sa Italy. Si San Antonio de Padova ay isinilang sa Europe, sa Fatima, Portugal. Yan, sa Portugal. Oo. Doon siya sinilang sa Portugal. And habang siya nagmimisyon, inabot siya ng malakas na bagyo ang kanilang boat at napadpad sa Lisbon, Portugal. Napadpad sa Italy hanggang sa doon na po siya, nagkasakit siya doon and everything. Doon na siya namatay sa Padova, na ngayon ay tinatawag nating Padua. So, dalawa nagka-claim kay San Antonio. Kine-claim siya ng taga-Lisbon sapagkat siya originally taga-Lisbon sa Portugal. And namatay naman siya sa Padova sa Italy. So kine-claim din siya ng mga taga-Padova na taga-ron siya. No? And now it's being called Padua, San Antonio de Padua. I have been to his shrine siguro mga 3 or 4 times na napasyalan natin at nandun pa yung kanyang esophagus, yung kanyang dila, yung kanyang lalamunan na ginamit niya sa kaluwalhatian ng Diyos at pagpapahayag ng mabuting balita. Yan, si Saint Anthony of Padua, isang pare at doctor of the church. Ibig sabihin, paham ng ating simbahan. Pagbabalik po natin, ihahatid natin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Biyernes at 13 ng buwan ng Hunyo. Narito ang birthday celebrator natin kahapon, Fatima Soriano. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Biyernes, kafiestahan ni San Antonio de Padova, isang pari at paham o doctor of the church. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 5 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Mateo, talata 27 hanggang 32. Narinig ninyong sinabi, "Huwag kayong mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae ng may pagnanasa, ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan, kaysa ang buo mong katawan ng itapon sa impyerno. Kung ang iyong kanang kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan, kaysa ang buo mong katawan ng itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag
makikipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghiwalay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag nakipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, maliban kung ito ay nakikiapid, itinutulak niya ang kanyang asawa sa pangangalon niya. At sino mang makapag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalon niya. Ito, kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkaing pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkaing pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkaing pang-spiritual. Alright, alas 8:44 ng gabi, puntahan po natin sa bahaging ito ang ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Ito po ay hango sa programang Face to Face Harapan na sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa TV5 sa panguna ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Siyempre, kasama ho dyan ang harapang tagapayo, si Attorney Lorna Kapunan, si Dr. Camille Garcia, at ang inyong lingkod, Brother June Banaag and Dr. Love ng 105.9 True FM at True TV. Baka po sakali na meron kayong opinyon, meron kayong komentaryo sa mapapanood po ninyo ngayong gabi, maaari po ninyong ipadalangin yung mensahe sa ating live stream o sa messenger ng Dr. Love Facebook page. Panoorin po natin ang ating episode ngayong gabi, pinamagatang Ngongoman. Go, go, go naman! Narito. Ang kabugera! Ayun, yan ang sagot niya sa kanyang mga inggiterang bashers. Well, sabi niya, naiinggit, di ba? Yun ang kanyang panig. Alamin natin ang buong kwento, Barbie! Rampa na! Day, ninenervyos ako sa sapatos mo. Hindi ka pa ba nadadapa dyan? Hindi naman po. Hindi naman. Opo. Tsaka baka bigyan na kita ng bago, ha? Kasi, ganyan naman talaga ang buhay ng kontesera. Humihiram na nga lang sila ng mga susuotin nila, right? Pull Tuesday. out, pull out. Pull out bang tawag doon? Ayun. Okay, Barbie, ano ang problema mo? Problema ko po kasi, yung kaibigan ko, best friend ko po talaga siya sa pageantry. Ngayon, nanghiram po siya sa akin ng costume September 2, 2024. Tapos ibabalik na daw po ng September 30 katapusan. So ngayon, hanggang ngayon, hindi niya na po nabalik. December na po. Nung katapusan yata ang binabalik niya, katapusan yata ng buhay ko. Ako, no? Bakit siyempre? Kasi yung costume na yun na hiniram niya na hindi pa niya binabalik, ginastusan mo. Yes po. Magkano yung ganong costume? Ano po kasi, yung costume na yun, ayun po yung pinakapanlaban ko po talaga. Kada pageant ko, na malakihan na 20,000, 30,000, ayun po yung pinalalaban ko. Pinagawa ko po siya, pinuhunanan ko po na worth 18,000 po. 18,000! Wow! Ang laking halaga. Yung costume po is native po siya. Philippine-inspired po para po sa mga magsasaka. Festival po siya from Pahiyas Festival po. Ay, Kunin ko. nga, Doc. Ayan. Ito yon? Ito ba yon? Ibang klase Ito ba? naman pala. Full pack naman po pala. Ito ba yon o iba pa yon? Ayan po talaga. Ito na yon. O, tingnan nyo naman. Maganda nga naman talaga. Maganda nga naman. Pinagawa mo pa ito. Opo. Ha? Ang daming mga beads, ang daming mga
ang daming prutas. Malaki talagang gagastusin mo rito. Ito yung kanyang hiniram. Opo. So, ang bait mo naman, pinahiram mo. Best friend ko po kasi siya, walang alinlangan. Kasi kapag magkakaibigan, kami magtutulungan. Yung pagkokontesera, profesyon na ngayon yan, right? Profesyon na yan eh. Hanggang sa umabot ka kung hanggang saan ka aabot, di ba? Kung national pageant. Pero yung kontesera, marami talaga ang gumagawa niya mula pagkabata, 15 hanggang 25, di ba? Opo. Kasi magkano ang mga napapanalo nyo dyan? Depende po sa premyo kapag may piyestahan. Minsan sa piyesta po, kapag may piyesta sa isang lugar, may 5,000, lalabanan na po namin yan, papatuhin po namin yan. Kasi po, sa hirap ng buhay po ngayon, kailangan din po namin na kumayon para din po sa family po namin. Siyempre, 5,000. Tapos, pero meron ka pa rin ibang trabaho, maliban sa pagko-contest. Wala na po. Kaya totoo? lang po talaga, kasi ako po yung talagang breadwinner ng family ko po. Okay. Paano pag walang contest? Eh di, ayun, patay butong tayo. Totoo ba? Totoo ba? Ilan kayo sa pamilya? Ano po, tatlo po kami magkakapatid. Ako po yung nagpaaral sa kapatid ko ngayon. Yung isa running for cum laude na po. Wow, cum laude. O, Sa pinaaral. Bulacan State University po. Ang galing naman. Yung nanay at tatay mo buhay pa. Opo, wala pong trabaho. So ako po talaga bumubuhay po. Ay, nakakaloka. Nakakaloka na ikaw lang talaga ang nagtatrabaho. Ang dami-dami niya. Ba't ka naiiyak? Wala po. Kasi kailangan ko pa lumuwas dito sa Manila para lang magtrabaho sa kanila. Kasi hindi naman utang na loob. Kumbaga yun responsibilidad mo yun as anak. Kasi hindi naman po kung anak ka, pwede mo pabayaan yung pamilya mo. Siyempre, sa'yo pa rin nakasalala yung nila. Ganon talaga. Pagka pamilyang Pilipino talagang damayan, hindi mo matitiis. Yes. Diba? No? Kahit sakit sila sa ulo. Opo. Pero itong best friend mo, bakit siya mismo yung inirereklamo mo? Ayun nga po yung about po sa costume na himiram niya na nga po ng walang bayad kasi nga best friend ko po siya. Tapos, pagpapasapasahan pa po nila na kayo nawala, naiwanan. Hindi na lang sabihin kung saan talaga totoong napunta. Ito na, bukod sa pagiging kontesera, ay talent din daw niya ang buwisitin at tuksuhin ngongo si Barbie. Aber. Uy, masama yan. Tingnan nga natin ang galing mo. Kay ganda-ganda mo ba? Tony, rampa na! Kamukha ni Eartha Kitt. So, Tony, ano sa palagay mo ang problema? Ayun na nga, nakiusap po ako sa kanya. Nakiusap na po ako sa kanya ilang beses na. Ba't pinaabot mo pa dito? Hindi pa. Oy, mabuti din naman na umabot dito para magkaayos tayo ng tama. Di ba? Saan ba napunta ito? Saan napunta? Dire-diretso po kasi yung contest namin. Tapos yung costume po, naiwanan po sa contest kasi marami po kaming bitbit. O tapos, nawala. Nawala po. Ay, nawala. At yan, laki-laki ng costume. Imposible maiwanan, makalimutan mo yan. Siyempre marami kaming hawak ng na gamit. Hindi lang naman costume yung bitbit namin eh. Ang dami na po kasing rentals po dapat talaga nun. Eh, nagpaparental din po ako sa ito. Isa din po yung sa trabaho ko, yung magparent ng mga costume, ng mga gown. Eh, anong Ito ba yun? extra Ito ba yun? Ayan po yung mga yan po. Wow, oy, ang ganda parang ng mo pala gawa, to. Tingnan mo naman ang workmanship na yun. Sino gumawa nito? May mga kakilala ka. Opo, yung mga ko rin po, mamamamahan ko po sa mga contest. So ito ay parang mo na, negosyo mo na rin. Opo. Eh, grabe ang workmanship Lalo nito. na dito. Gaano katagal ginawa ang ganitong klase? Ayan po kasi pag magpapagawa po ako ng costume, umaabot po siya ng 1 month po. Bakit hindi mo sinabi kaagad na hiya ka? Hinahanap ko po kung baka na iwanan lang po doon sa lugar. Binalikan ko pa po. Tapos, yun nga po pinagtanong-tanong ko, wala daw po silang napansin. O papayo, kabuhayan niya yan, eh may bala ka ba na bayaran? Sagot. Ay, hindi sumasagot. Hindi sumasagot. King Bong
Masama Pero kayo intention ay na talagang bata. mag-best friend. Opo. Mula pagkabata. Hindi po, ano lang po. Simula po nung pumasok po kami sa pageant. Kumbaga, nauna po siya bago po ako. Nauna po siya sumikat bago po ako. Okay. Kumbaga, nung pumasok po ako ng pageantry, siya po yung kumausap po sa akin. Unang kumausap po sa akin na taga saan ka, ganito. Napaka-ano po kasi siya. Friendly po talaga siya. Kaya siya po yung pinakaunang tao na naging best friend ko po. O kita mo, nagmamahala naman pala sila dati. Nagmamahala, nagtutulungan naman pala sila dati. Parang simpleng hindi pagkakaintindihan. Eh kaya lang, naunahan ng hiya, kaya lang may pinag-uusapan ditong kabuhayan. Yan ang komplikasyon. Ngayon ang susunod na tanong, ikaw na nga'y nakawala nung gown, bakit mo pa siya kinukutya? Ano po, nakasanayan na po namin, biruan po lagi namin yun. Na ano? Tinototoo niya lang, siguro. Kasi sa amin lagi naman kami nabibiruan ng ganun, wala naman po eh. Okay, Tulad lang. anong pinakamasama? Ano? Barbie? Ayun nga po yung ano, sasabihin niya na baklang bingot, baklang ngongo. Ayun po. Baklang bingot, baklang ngongo, sinasabi daw ninyo. Pag nagkakabiruan lang, pag magkakasama yung mga barkada, nabibiruan, gano'n naman po, kahit naman siya nagbibiro sa amin. Ba't dinadamdam mo naman masyado? Siya ang naging delivery girl nung costume na hindi pa rin na ibabalik hanggang ngayon. Kaya meron siyang testigo. May delivery girl. O eto, Carla, rampa na! It's a tie, Barbie. Okay, so Carla, ikaw yung nag-deliver, no? Kontesera ka din. Opo. Ayun. Tapos, lahat kayo magkakaibigan. Isa pa itong gusto kong bigyan ng bagong sapatos. Kayo ba'y dumaan sa sakahan? Ano ba yung mga sapatos nyo yan? Ano ba, parang puro putik? Saan ba kayo nang galing? Okay. So, ano ba nangyari nung araw na yon? Nag-deliver ka ng damit? Costume po na hiniram niya. Tapos, inutusan po ako ni Barbie na kunin yung costume sa kanya kasi nga wala po kaming gagamitin. Nung pumunta po ako, pinagpapabalik-balik po nila ako. Pag pumupunta ako sa kanila, lagi pong sinasabi, wala po siya. Pati yung swimsuit ko po, hindi niya po sinusole. Pati swimsuit. Ganun kakapal yung mukha niya. Wala sa akin yung swimsuit, ambisyosa. Nasa iyo ang swimsuit ko. Ano, lahat sinisingil sa akin. Wala May siyang swimsuit? utang na loob. Costume lang po sa pante. Kapag nangyayarap po siya, nakakapunta po siya sa bahay namin ni Barbie. Pero pag babalik na po yung costume, nagwaano na po siya, nawawala na po siya. Ano ang napapansin mo? Talaga bang sumusobra na yung pangungutya kay Barbie? Sobra na po siya kasi araw-araw pong umiiyak si Nay Barbie sa akin kasi po, sabi po sa akin ni Nay Barbie, lagi po siyang nilalait, iniinis po ng ngongo, may kapansanan pangit. Siyempre bilang po anak-anak ni Barbie, nasasaktan po ako kasi nakikita ko po siyang umiiyak. Nakakahiram naman po sila ng gamit kay Nay Barbie, pero bakit po nilalait nila ng ganun lang po? Tsaka po, ang masakit pa po doon, naging best friend po sila. Baka natago ka lang sa grupo, kaya ganyan ka makasipsip. Wala kang pakialam. Hindi ako sip-sip. Concern lang ako kay Nay Barbie dahil sa yung punto dito. Payag ka ba na hulug-hulugan? Pwede naman po yun eh. Eh kasi paano yun, di ba? Ang laki ng halaga ng 18 eh. Pwede bang Actually, hulugan? tinatanggap ko naman po yung showing niya. Ang hindi ko naman tanggap kasi yung parang pinahiram ko na nga siya, hindi pa siya nagsasabi sa akin na totoo. Yun. Ayun. Parang binabackstab niya po ako eh, behind my Yun. back. Backstab Walang behind your remorse. back. So front na yon. Oh, front. Behind your back, so front. Alam mo, pag yung back, 2 beses mo inikutan, front na yon. Ayun, sa harapan na yung lalabas. Okay. Doc Dex, o ito kakaiba ha. Nag-offer ako ng pagpapapustiso. Pwede pa nga tayo mag-offer sa kanya, tanggalin yung bingot mo eh. May ganyan ha. May Pwede mga po. ganon. Cleft palate Yung repair. cleft palate, simpleng operasyon lang yan.
Pero ayaw nilang magpagawa dahil yun ang pinagkakakitaan niya. Ano tingin mo? Sa tingin ko, kasi nga, pinagkakakitaan nila, di kung ano yung gusto nilang gawin, wala namang problema doon. Kasi katawan din naman po nila yon. Hindi naman natin po pwedeng ipilit ang isang operasyon, isang aesthetic procedure, kung ayaw nang magpapagawa. Correct. So meron tayong informed consent na tinatawag. So kung ayaw nila, no problem. Pero ang aking tingin dito, yung nasisevere dito kasi is yung relationship eh. So sa relasyon ng dalawang magkaibigan, kung hindi nagsasabi ng katotohanan, pangit din yun. So para kay Tony, dapat siguro, yun nga, dapat sinabi mo na agad yung totoo nung una pa lang na nawawala. Which is okay. Kasi as you admit na ganun, o di maintindihan niya, pag-usapan nyo kung anong gagawin nyo. Ganon din naman kay Carla. Diba? Areglohin nyo. Areglo. O, eto na. Kung ikaw mayroong kakampi, siya rin ay may kakampi. O, eto na. Mapapel lang talaga itong sina Barbie daw at Carla. Yan naman ang birit ng kakampi ni Tony. Alex, humarap ka na. Ba yung Alex? Papapampam lang kasi yan eh. Kasi akala niya maganda siya. Diba? Gumagawa-gawa kayo ng mga kwento-kwento. Hindi naman kasi totoo. ikaw nawala ng gamit. Ikaw. Feeling victim ka. No, I'm not Kala mo feeling naman victim. talaga. Ay, bakla, wala kang gamit. Huwag kang Ay, ikaw walang gamit. Bakla. Masakit yan. Bakla, inahabol ka ng tawas. Mahiya ka. Bakla, ikaw. Ikaw, bakla pa. Bakla, mahiya ka. Mabaho ka, bakla. Ikaw yung bakla. Wala kang gamit. Bakla, ikaw. Ha? Nanghirap Wala ka kang ng pundar. Nasaan yung wheels? Ang tagal mo na Hindi kumukontes, ka wala kang pundar. Diba? Bakla, tandaan mo Sumabaho ka, Kaya bakla. hindi ka bilong Ba't dito, tingnan mo, bakla. magkamukha kayo? Wala kang Para kami pakailan. kapatid. At sa buti yung puso namin. Bakit kasi Eh, kayo. Mapanlait, ang ganda mo, idol. Wala ka naman. Ang tawas, oh. Ang ganda. Idol natin sa maganda siya. Thank you. Mga Ninenervous feeling naman ako victim kasi dito. kayo. Talaga, bakla. Oh. Kung mo makeup nga po, pinapayalam ko sa kanila eh. Ano? Mga makeup ko, Makeup? oo. Kapag wala silang magamit sa contest, pinapayalam ko sila. Kaya nalalait sila ng mga bakla eh. Kapag walang gamit, magpakalalaki. Nagmamahala naman kayo siguro dati, Alex, ano? Yes po. Dati naman okay kami. Kaso, yung nagkakaasaran kasi akala kasi nila, lagi silang inaasar. Napipikon sila. Ano ba yung pinangaasar kasi ninyo? Kasi kami po, naglalaitan man po kami. Pero biro-biro lang yun. Kasi sila po kasi dinadamdam nila. Kapag may kausap akong seryosong tao, bigla kayong papasok na, bakla, kami, ayak ko na naman, ganito niya na naman. Huwag niyo kausapin yan, hindi niyo maintindihan niya kasi nga walang signal ngungulan. Kasi ganun din siya sa amin. Minsan pag lalo na pag mga lalaki, pinapakain Insulto kayo sa mga lalaki. Paano ganun? Hindi ko nga kayo malait, hindi naman kayo ngungu. Paano ko kayo sasabihan ng ngungu? Hindi porkit ngongo Hindi ka, ko hindi kayo ka pwede kagaya. manlalait. Nanlalait ka Ayun din yun, kahit eh. ngongo ka. Bakit hindi ba kayo nalalait? Una kayo nalalait, kaya nga sabi nila, Yun nga eh, nagkakalaitan tayo, pero dinadamdam nyo kasi. Dinadamdam nyo lang. Ano naman ang iyong masasabi? Salamat, Ate Kuring. Alam mo, katatapos lang ng Pasko at bagong taon, ating tingnan ang daigdig natin na positibo. Kasi magkakaibigan kayo, maliit lang ang mundo nyo. Kayo-kayo rin ang magkakasama. Gusto namin paniwalaan, yung pinroject nyo rito is just part of entertainment. Magkakaibigan talaga kayo. Pero behind that, may nakita kami like kay pangalan nito, kay Tony. Tony, hindi namin maramdaman yung remorse sa iyo doon sa pagkukulang na nagawa mo kay Barbie, no? But then, may pagkakataon pa, no? Nakikita ko naman dito sa dalawang ito na magpapatawad sila. You can start anew. Pwedeng magsimula ng bago at huwag sayangin ang inyong pagkakaibigan. After all, kayo lang naman ang magkakasama. Diba? So, let's start the new year with magandang pananaw. Pag-isahin natin ang mundo. Thank you, Ate Kuring. Alas 9:13 ang tumpak na oras. Ano ang reaksyon ninyo dito sa mga batang ito na pagkakakapal ng mga makeup na nanghihiram ng costume ipanlalaban sa contest? Mga kontesera kasi. At pagkatapos, mawawala ang costume.
Nang ganun-ganun na lamang. Ano yan? Baka naibenta. O baka naman pinauupahan. Kasi pag nanghiram ka, yan ang unang-una mong pangangalagaan na kinakailangan maisoli mo ang hiniram mo. Narito ang reaksyon ng ating mga doctor lovers. Si Eunice Pepito, sabi niya, ganyan talaga ang mga LGBT. Naku, siguro naman Eunice, hindi lahat. No? Meron lang mga LGBT na kaya nga hindi po masapasay ang tinamaan ng kulog na batas na yan. Kasi sila rin ang sumisira sa image ng mga LGBTQIA WXYZ. Di ba? Hindi naman lahat, pero marami kasi pinaglalaruan lang nila yan. Sanay na kami sa mga bardagulan nila. Ganun lang talaga sila, pero baka kasi below the belt na yung pang-aasar nyo kay Barbie. Basta inasar nyo at ininsulto mo ang tao, that's automatically below the belt. That's inhuman. Di ba? That's inhuman. Nakita mo nangangongo, bakit pagsisigawan mo pangongo? Di ininsulto mo. Pag ininsulto mo, may masama kang intensyon. Kuneho ka. Maria Carmina. Tony, ikaw naman kasi. Bakit hindi mo iniingatan yung hiniram mong costume? Kapag nanghiram ka, may responsibilidad ka na ingatan mo ito. Unless may sayad sa ulo ang tinamaan ng kulog na ng hiram. Pag ganyan ang manghihiram sa akin ng gamit kahit martilyo hiramin mo sa akin, pag iwinala mo yan, pag nakita ko, pupukpuk ko sa ulo mo yan. Diba? Naku, ingat na ingat ako sa mga gamit ko sa bahay. Kasi pinaghirapan yan. Pinaghirapan yan, kagaya nito. Yung kay Barbie na damit na namuhunan siya ng 18,000 pesos. Ipinanlalaban niya yan, pinauupahan niya, pinanlalaban sa contest, pagkatapos hihiramin mo. Pinahiram sa'yo, pagkatapos iwinala mo, ikaw pa mainit ang ulo, ikaw pang galit. Anong klaseng tao ka? Di ba? Andrew Villanueva, hindi talaga maiwasan yung mga nagkakawalaan kapag nanghihiraman. Pero dapat nga maging responsable kayo kapag nanghihiram ng mga gamit. Anong gagawin mo kung ikaw halimbawa ang hiniraman at nawala yung hiniram sa'yo? Ngingiti ka lang? Di ba? Si Kadyo Sito, sabi niya, nakakatawa naman kayo. Lalo na yung tumatawa. Along nakakatawa. Anong nakakatawa? Ayan. Jenny Magno, o nga, siguro binabayaran ng renta ng costume, pero ang isipin nyo, yung craft ng pagod at pawis nung ginagawa nila yan, tapos iwawala lang ninyo. Di ba? Talagang paggamit mo na ipinahiram mo, kasama yung pagtitiwala doon. Pag iwinala at sasabihin sa'yo parang wala namang remorse, nawala Paano ka naman matutuwa? Lapit ka rito at kukurting ko yung singit. Talaga ka. Alas 9:17 ng gabi, ang tumpak na oras, si Roberto Ignacio ay nagte-text po sa atin. Magandang gabi, Kuya John. Happy weekend po. Pakibati naman po yung pinakamagandang crush ko nung elementary pa ako. Elementary. Si Charlene Joy de Guzman, ika-36 na karawang kahapon. Yung dating grade school teacher ko na si Grace Piamonte Villarta. Mula sa Pasay City, Roberto Ignacio. Nakakatuwa yung mga estudyante na natatandaan pa nila yung mga pangalan ng teachers nila, no? Ang natatandaan ko, when I was in grade 1 sa Palawan, ang teacher ko ay si Mrs. Flores. Mrs. Flores. Pero hindi ko matandaan ang first name. Yun lang ang natatandaan ko. Si Mike Santillan, sabi niya, ako po tanda ko pa. Lalo na yung math teacher ko. Talaga? Meron ako ibang mga teachers na natatandaan. Merong magandang memories, di ba? Merong mga pangit na memories, pero natatandaan mo pa. Yan. Okay. Francis Anthony Gador ng Antipolo City. Yek Lopena ng San Pedro, Laguna, kasama si Riza Templadong Parang Kape. Engineer Mercy Santos ng Pasig City. Advance Happy Father's Day to all fathers.
At malapit na tayo magkita ha, Engineer Mercy Santos. Shari Picho ng Seattle, Washington. Lilian Panaligan Buen, ang inyong senior avid fan sa Parañaque City po. Garcia Vincent ng Gloucestershire, New York, Gloucestershire, United Kingdom. Rose David, nagpapacheck ng attendance. Alani Hungko, Happy Father's Day po sa inyo. Maraming salamat, Alani. Angelita Banataw ng Pateros na kasalukuyan pong nangunguya-nguyakoy habang sumusubo ng itlog na maalat. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Itlog na pula, masarap iulam yan. Meron kang kamatis na sariwa, isasawsaw mo doon. Ayos yan. Jake Bakod. Parang pamilyar na ba ito, Jake ang pangalan nito, ha? We are watching while going home after an exhausting but fulfilling shoot for forensics with Gus Abelgas in San Pablo, Nagcarlan, and Santa Cruz, Laguna. Advance happy birthday, Dr. Love. Buhat kay Jake Bakod, ang ating producer. Happy birthday! Lumalagari ang producer natin ngayon. Nasa South Luzon Expressway siguro. At kasama niyo ba si Gus Abelgas? Pakisabi nga kay Gus Abelgas ang umusta ko. At baka idaan kayo dyan sa masarap na kainan dyan, ha? Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Ay, sarap lang mag-shoot sa labas, ano? Nakakatuwa itong sina Jake Bakod. Maraming salamat. Agot Merano, magandang gabi ho. Watching from Barangay San Antonio, Binyan City, sa Laguna. Happy Fiesta po sa inyo, San Antonio de Padua. Buhat po kay SG Agot Merano. Magandang gabi. Lori Feria Flores ng San Felipe, Zambales at Julieta Sugitan. Magandang gabi at maraming salamat sa inyo. Oras natin, ganat ng 21 minuto makalipas ang alas 9 ng gabi. Maraming salamat. Alas 9:30 ang tumpak na oras at sa bahaging ito, atin pong tunghayan ang medyo may kahaba ang liham kasaysayan na ating itatampok ngayong gabi. Ito po ay padala ni Charlene ng San Pablo, Laguna. Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo at Happy Father's Day. Sumulat po ako sa inyo bilang pagpupugay sa father namin na 95 years old na po ngayon. Tawagin niyo po ako sa pangalang Charlene. Ako po ay 32 anyos mula sa San Pablo, Laguna. Bunso po ako sa 3 magkakapatid. Isa pong lesbian ang aming panganay at isa namang Becky ang pangalawa naming kapatid. Bagamat maituturing na kakaiba ang gender ng aking mga kapatid, masasabi kong isa kaming masayang pamilya dahil sa pagpapalaki at pag-aaruga ng mga magulang namin. Hindi po sa pagyayabang, Dr. Love, pero naging achievers kaming magkakapatid from grade school to college. Sa ngayon, isa pong visual artist ang panganay namin, isa pong philosophy professor ang bunso namin sa Australia, at isa naman po akong managing director ng isang production company sa Quezon City. 35 years po ang age gap ng father at mother namin, at sa kabila ng malaking agwat ng kanilang edad, hindi po ito naging balakid sa kanilang pagmamahalan at pangangalaga sa aming magkakapatid. 5 years ago, na-diagnose na mayroong breast cancer ang mother namin at ginawa po namin ang lahat ng panggagamot para lamang po gumaling siya. 2 years later, pumanaw po ang aming ina. Sa isang tatay at asawa na super senior na, masakit po ito sa aming father. Ang pagpanaw ng mother namin lalo na't wala na siyang kaagapay sa buhay. Magkagayunman, hinarap at tinanggap niya ito ng buong tatag at tapang. Mahina na po ang pangangatawan ng father namin pero nakikita pa rin ang kanyang positive outlook in life at ang kanyang determination to go on with life.
Ito po ay isa sa mga hinahangaan namin sa kanya. Kahit na hiwa-hiwalay kaming magkakapatid, we always find time to be with him, either in person or virtually. Sa edad niyang 95, gusto po naming ispend niya ang natitirang panahon sa mundo ng masaya at punong-puno ng sigla. Dr. Love, ikakasal na po ako this coming September at maligaya po ako dahil alam kong nariyan pa si tatay na maghahatid sa akin sa altar kahit na naka-wheelchair pa siya. Gusto ko na rin pong magkaanak agad para may makikita at makakasama na rin po siyang apo. Ipinagdarasal ko na lamang po sa Diyos na patuloy niyang bigyan ng malusog na pangatawan ang aming ama at patuloy na maging masigla ang kanyang pag-iisip at masaya ang kanyang pananaw sa buhay. Considering his age, anything may happen between this time and my wedding this September. But I'm putting a positive thought that everything will be fine and I look forward to walking down the aisle with my father beside me. Hanggang dito na lamang po, Dr. Love, pero bago ko po tapusin ang sulat kong ito, gusto kong batiin ng Happy Father's Day ang father namin, si Leandro. We love you, Tatay. Stay strong, healthy, and happy. May God bless you always. Yours truly, Charlene ng San Pablo, Laguna. Alas 9:38 ng gabi, ang tumpak na oras, atin pong balikan ang liham kasaysayan ni Charlene ng San Pablo, Laguna. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala, Charlene. Nakatutuwa na malaman na ang iyong ama at the age of 95 ay buhay pa at maituturing natin na ito isang biyaya ng Diyos. Sa mga panahong ito, bibihira nang umaabot sa edad na 95. At napakadakila ng iyong ama at ng iyong ina sapagkat nabigyan kayo ng magandang kinabukasan na pag-aral kayo at ngayon mga achievers kayo magkakapatid, no? Hindi natin maibabase ang tagumpay ninyo sa gender ng iyong mga kapatid. It doesn't matter. Yung gender, nasa isip lang natin yan. No? May mga tao na lalaki pero ang feeling nila babae sila. So, respetuhin natin yun. No? May mga tao na mga babae pero feeling nila lalaki sila. Nasa sa kanila yun. Ang mahalaga ay mga maunlad na kasapi ng ating lipunan at nakapagdudulot ng magandang inspirasyon ng bawat isa. Doesn't matter kung ikaw ay gay, lesbian, or straight. No? Tayo ang pumipili niyan. Sa batas, dalawa lamang ang gender. It's either female or male. At kahit sa siyensya, dalawa lang ang pinagpipilian. XX chromosomes at XY. Di ba? Male or female. Ganun pa man, hindi ito mahalaga kung ang pagbabasihan natin ay ang achievements at ang pakikitungo ng kapwa natin sa atin. Sa araw ng mga ama, Father's Day, this coming Sunday, nais naming ipaabot ang pasasalamat at pagpupuri sa iyong ama kay Mang Leandro na ngayon ay nasa edad na 95. At kung sakaling matuloy ang iyong pakikipag-isang dibdib in December at sakaling nariyan pa ang tatay mo, lubhang napakapalad mo para ikaw ay maihatid niya sa harap ng altar bilang isang ama. At sana'y matutuhan ninyo na magkakapatid ang iniiwan sa inyong alaala ng inyong ama. Ang pakikitungo sa kapwa at sa iyong mga kapatid. Sana'y natulungan kayo ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.